Isang malaking scam pala yung pagpayag ni Mikey Williams sa Strong Group, bigla naman palang atras. Ayon kay Charles Chu, ang coach ng Strong, halos siya pa nga yung lumuhod para kay Mikey, pero hayan, binaboy nga raw ni Mikey ang Strong Group at may balita akong narinig na hinarangan daw ng TNT ang pagsali ni Mikey sa Strong Group. Coach Spo ang kinonsidera na ngayon na pinakamayamang coach sa buong mundo at highest paid coach din ngayon sa NBA, at dahil dyan, may sinabi po si LeBron James sa kanya. Bakit biglang umatras si Mikey Williams sa Strong Group? Ano bang nakain na nagkaganito siya gayong malapit na magsimulang tournament? Well, kailangan nga ni Mikey umatras. Bakit? Ayon mismo kay Charles Chu na may natanggap daw siyang reports na may pag-uusap daw na nagaganap sa pagitan ng kampo ni Mikey at ng TNT. Ito yung parang nagdudugtong doon sa impormasyon na may humaharang nga kay Mikey para hindi siya makalaro sa Strong Group. Bali dahil ang rights ni Mikey nasa TNT, hindi basta-basta papakawalan ng TNT yan. Isipin nyo ha, sa mother team niya ayaw niya maglaro na dapat dun nga siya naglalaro. Nung may nag-offer sa kanya na mas malaki, kumambyo si Mikey at biglang doon na maglalaro. Pero ang pinagtataka naman ng Strong team, terminated na ang kontrata ni Mikey, diba? Kaya ano pa, ang babalikan ng TNT sa kanya. Dapat malaya na si Mikey na makalaro sa kanila. Nakausap naman ni Charles Chu si Mikey tungkol dito at sabi ni Mikey, humihingi pa nga rin siya ng clearance mula sa TNT. Ngayon, na nagkausap nga sila, syempre, ano pang ina-expect na sasabihin ng TNT sa kanya? Ang tanong, papayag kaya ang TNT? Bibigyan kaya siya ng clearance? Kung si Charles Chu ang tatanungin mo, hindi na raw siya umaasa. Sabi niya, unfortunately, mukhang hindi na raw aabot si Mikey sa oras. Pero sabi ni Mikey sa kanya, hanggang ngayon, siya pa rin ay naghihintay ng tawag mula sa management. Sayang si Mikey. Naniniwala ako na kapag naging parte si Mikey sa Strong Group, magiging mas dominant palalo ang Strong. At magkakaroon nga talaga ng sweep na parang yung nangyari sa Mighty Sports na ang ganda na record nila all the way. Inaamin ni Charles Chu na nahihiya daw siya para sa sarili niya kasi siya pa naman ang una nag-approach kay Mikey, tapos ito palang mangyayari. Kung ako sa TNT, lalaruin ko na si Mikey, total hindi naman nila ito pinansin nung nangangailangan siya sa kanila. Ang hindi pa namin alam sa ngayon kung merong ipapalit na ideal guard ang Strong Group sa kanya. Anyway, sabi ko nga malaking investment para dito. Kaya naman nilang magbayad kahit sino pang isalpak nila sa isang team na merong mga legit players at halos dominant pa lahat. Kung sa bagay, wala namang problema kahit wala si Mikey. Samantala, Coach Spo, aba, grabe naman ang sahod na yan. Alam nyo ba na si Coach Spo po ang may pinakamalaking sahod sa NBA? Naitala kahapon lamang na si Coach Spo pala ang highest paid coach sa balat ng lupa. Di ba ang NBA ang pinakamayamang liga? Ibig sabihin ang mga coaches din dyan ang may pinakamalalaking sahod. At proud po ang mga Pinoy na si Coach Spo pala ang may pinakahitik na sahod sa lahat at kinonsidera bilang pinakamayamang coach sa buong mundo. Alam nyo ba kung magkano? $120 million lang naman o katumbas sa ating currency, 6.7 billion pesos. Kahit mga NBA players, di kayang pantayan ang sahod. Mapapasana all ka na lang. Gaya nitong reaksyon ni LeBron matapos malaman niya na ganun kalaki ang sahod na tatanggapin niya. Kamot ilong na lang tayo dyan, LeBron. Habang ito naman ang sagot ni Coach Spo. Base sa Miami Heat history, si Coach Spo din ang longest tenured coach dito sa Miami at siya din ang second active coach na nakapag-stay ng napakatagal. Pumangalawa lang siya kay Greg Popovich ng San Antonio Spurs. Bali, ika-16th season na pala ni Coach Spo sa Miami kaya niregaluhan siya ng management ng pinakamagandang regalo. Alam nyo rin ba na pagkatapos nitong mabalitaan ni LeBron, may sinabi siya sa kanyang former coach. Ayon sa kanya, na deserve naman ni Coach Spo ang every cent sa kontratang yan. Tama nga naman ang sinabi niya dahil alam nyo naman kapag may dugong Pinoy, hardworking talaga yan. Balita ko every practice, every time na nandyan siya, hindi yan mahilig umupo. Talagang minumonitor niya ang bawat players, lalong-lalo na yung mga rookies. Yan din ang nagustuhan ni Jimmy Butler sa kanya. At in fairness, epektibo ang system niya hanggang ngayon. Siya lang naman ay nakapagtala ng 3 NBA titles at kasama niya dito si LeBron. At alam din mismo ni Manong kung gaano ang pagpapakahirap na ginawa niya para sa buong team. Ang mga Pinoy fans din ay proud sa kanya na kahit paano nadadala niya ang kapiranggot na roots natin. Saludo kami sa hard work mo, Coach Eric Spoelstra.